Palapakan po natin. Wala po yung bago. Like, share, subscribe. Madre Sani, pinanood mo yung asawang lalaki. Dapat... Nagano po sila, nag-Bible study po sila doon eh. Nag-Bible study po sila. Oo, pero yung lalaki dapat lalaki yung magpalua. Yung babae dapat babae. Okay? Kumustahin nyo kaagad para wala tayong pagkukulang. Okay? Kasi dadayain sila ng diablo eh. Okay? Lahat ng lalaki, pag may bagong lalaki, kaagad po ninyo kumustahin, kunin ang number, i-refer sila sa Facebook, dapat meron tayo. Napapalaga natin kaagad yung ano, diba? Kausap po namin yung pastora bago sila umalis. Ha? Kausap ko naman po sila bago sila umalis. At nagkausap na po kami, nasabi nga po nila na nawa tuloy-tuloy na raw po sila rito. Dapat pinupumusta sila. Kaya po, Dapat kita magkulang. Yung ating dito kita nagkukulang. Kaya po, pastora. Amen. Kasi pinapadala sila ng Lord. Kita na maramdaman nila yung pag-ibig, yung init ng Diyos. Yung mga kapatida para hindi tayo magkulang sa Panginoon. Okay? Kasi marami pong nanginginan lumalabas sa kawan na nanginginain sila. Nanginginain sila ng mas masustansya, mas lumulusog sila, lumalabas sila. Ngayon, pag tayo po ay nagkulang sa kanila ng atensyon pagpalaga, dadayan sila ng tiyago. Dahil natin, mga leaders, mga pulpit ministers, huwag kayong pabaya. Okay? Dapat, anong kagad natin sila ipapil natin sa kanila yung pag-ibig ng Diyos. Yung mainit na pag-ibig ng Diyos, na sa ganun po ay maranasan po nila ang kabutihan ng Diyos. Amen? Amen. Ganun po yung mga kapatid. Hindi na po yung bago. Lagi po sinasabi sa inyo, okay? Mga babae, ang mamumusta sa mga babae, ang mamumusta sa lalaki. Okay? Para po, huwag tayong magpabaya, lalo na po tayo mga mature na, mga matatagal na sa Panginoon. Mga lalaki niyo, pag may lalaki niyo, mahalin niyo kaagad, kumustahin niyo, iparamdam niyo yung init ng pag-ibig ng Diyos, yung pag-welcome ng Lord sa kanila. Amen? Ganun po, mga yuta babae, iparamdam niyo yung pag-ibig ng Diyos. Huwag kayo yung mga sarili, intindi niyo, sarili nila. Kung paano kayo, yung mga... Kasi minsan, abala na tayo sa ating mga personal na, solusyonan ng ating mga personal na mga problema, mga lakad, hindi ganon. Mga kapatid, kailangan kung ano po yung mahalaga sa Panginoon, na pinapatupag sa ating doon tayo. Amen? Kaya nga po doon sa Mindanao, salamat sa Lord sa katagumpayan. Umayo po ako doon, umayo po kami doon. May bago po, nung ako nag-praise. Ako, punta natin yung bago. Ipapil ka agad. Binigyan natin ng gamot, tinanong ko ano sakit. Binigyan natin, pinapil natin ka agad yung love ni Lord. Amen. Amen, hindi yung wala tayong pag-alam. Kasi bakit pinadala ng Diyos yan? Diyan. Kasi inaasahan ka ng Lord na meron, na maasahan ka na maalagaan mo para sa Diyos. Huwag kayong pabaya. Amen? So, salamat sa Panginoon, bumalik po yung bago. Bumalik siya. At dalangin natin na tuloy-tuloy na po. Ganun po tayo kailangan yung ating maagal po tayo sa mga kaluluwa. Huwag tayong pabaya. Amen? Amen. Eh, si Padre Boy, si Tatay Elmer, tatay yun, ni Lolo yun, ikaw ba na doon? Amen? Huwag po tayo nag-stick lang sa isang lugar. Ano po tayo? Si Jesus po, umiikot po yan sa mga lugar-lugar. Amen? Para po makita naman po natin na yung makakagalaw po ang Lord sa ating mga buhay. Meron po tayong mga bagong himala na matatanggap, mabuting bagay na maranasan natin at bakit bagong naranasan? Amen? Magtulungan po tayo. Dahil alam po natin na sa end time na tayo. Ako sinasabi ko po sa inyo na ang dapat gawin. No, dahil
pong hindi nagkukulang sa Panginoon. Kaya po ganun po yung mga kapatid. Okay? Patuloy po tayo mag-ibita, umayo, mag-share ng salita ng Diyos. When we know that we are already in the end time. Amen? Amen. Alam naman po natin, pag nasa end time na tayo, Matthew 24:12, di ba? Nalaganap. Isa sa sign na laganap ang kasamaan at ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Marami pong Kristiyano, maraming naglilingkod sa Diyos, maraming so-called servant of God. Nanlalamig, sila po'y nanlalamig, natalikod sa Diyos. Isa po yung katotohanan sa pagdating ng Panginoon. Bago siya dumating, maraming Kristiyano, maraming leaders na maglalamig. Bakit nalalamig? Dahil sa kasalanan. Amen? Kaya palapakan po natin ating mga sarili. Okay? Sunod po, yung po sa Matthew 24. Nasa Matthew 24 po siya sa pinaka-last verse. Na ipangangaral po ang salita ng Diyos bago darating ang bukas. So, ang buong mundo, mga lugar-lugar ay halos naabot na po ng pagkaran, lahat po ng communication sa Facebook, sa YouTube, sa cellphone, sa kung ano na lang po mga ways and means ng Lord para magamit po, para abutin sa pamagitan ng media ang kaligtasan ng marami para po ay paganda. Ginawa na po ng Diyos lahat. Kaya tayo po natin magiging sensitive sa loob ng Holy Spirit. Kung anong ginagawa na yun, sumabay po tayo. Amen? Sasabay po tayo. Dapat po tayo ay umayo, mag-share, mananangin, mag-ayuno. Amen? Hello? Amen. Dahil part po yan ng buhay natin Kristiyano. Mga alagad ng Diyos. Praise God at salamat din po sa inyong mga panalangin dahil tagumpay po ang mensahe ng mga galaw. Amen. Palampakan po natin ang Diyos. Ayaw man po nila tayo payagan na mabilis umuwi. Kailangan namin umuwi. Gusto po nila magtagal tayo. Dahil sabi ko sila sa mga revelation ng Lord na mapakinggan sa amin. Pero wala eh. Kailangan natin umuwi dahil kailangan. Praise the Lord. Palapakan po natin yung pinagawa. Patuloy natin ipanagamit. Kanina ay umaambon. Nila yung sunod. Hindi mo na ngayon sasamba po kami. Amen. Salamat sa Panginoon. Tumigil ko lang. Tapos, umambunan na siya. Sabi ko, stop! In Jesus' name, sasambahan mo. Salamat sa Lord. Amen. Ganun lang po yun eh. Alam ko po, maraming nalalangin na hindi umulan. Kahit, alam niyo po ba, kahit anong plano ng Diyos sa isang lugar, sa isang bagay, na kanya po itong buwasakin, dahil nagagalit siya. Naniniwala po ba tayo na pag may bagyo, galit ang Diyos? Galit ang Diyos sa Jeremiah 25. Mabagsik ang galit ng Diyos kapag mabagsik din ang bagyo. So, alam naman po natin yan, no? Na itong super typhoon na uwan, marami pong nananalangin sa ating bansa. At yun naman po talaga dapat natin gawin. Bagyo sa bansa, bagyo ng personal na buhay natin, dapat tayo nananalangin. Amen. At alam po natin ang history sa Cebu, Lindol, at saka Bagyo. Galit ang Diyos sa lugar na yun. Hindi ko ako may sabi ko kundi ang Biblia. Galit ang Diyos sa lugar ng Cebu. Sana
may Jonas, no? May Jonas na magsasabi sa kanila, nawawasakin na sila. Kaso lang yung negrong propeta eh. Di naman siya nagpunta sa Cebu para balaan. Sana no, pumunta din siya para mabalaan ng mga lugar-lugar. Eh yung negrong madami ng prophecy, hindi ko maintindihan eh. Negative yung mga prophecy niya, puro Philippines. Hindi ko ba alam na nandito kami sa Pilipinas, mayroong anak ang Diyos, hindi lang po. Dapat may specific day, diba? Eh, pagka mayroon siya yung pinakasok yun, ibagay kami. Sa October 16 hanggang 23, mayroong mag-plane crash. Isasakay kami ng 23. Tayo na sabi ko, hindi ko mag-plane crash. Mabuti ang Diyos. Hindi naman niya kami dadaling doon sa ipapawin para ipahama. Amen. So, bilang parang pinigro kayo ng bata-bata kami. Salamat sa Lord dahil sabi, lalo na po pag October 19, talagang mayroong mag-prepare crash. Then, mark that day, October 19, sabi ko, hindi kami magbaganan. Pero, balikan na sa 1623, Niman-manan po yun, puri ng Panginoon, wala man nag-plane crash. In Jesus' name, hindi ka magaganap. Kasi may mamamatay pag nag-plane crash, na deliver, pupunta yun ng hell sa final judgment. Ayun ang Diyos yun. Pero kung galing sa Diyos yun, wala tayong magagawa. Diyos yun. Desisyon ng Diyos. Amen. Pero salamat sa Panginoon. Kaya alam niyo mga kapatid, itong bagyong Juan, kahit super typhoon yan, hanggang signal number 5 yata at malawak yata ang sakop ng bagyo niya. Sabi sa balita. Wala naman kasi magandang balita sa TV, no? Ang magandang balita dito na rin. Dito lang palagi ang magandang balita. Amen. Pag nakinig ka sa mga balita, kakabang ka, matatakot ka, magpapanik ka. Amen. Marami na ng panic buying kapon eh. Hindi naman ako nag-panic buying, kailangan ko lang mamalike, dahil walang naman ang ref namin. Amen. Hindi ako nagpa-panic buying. At uli ng Panginoon, alam niyo kapatid, may magagawa po tayo sa bagyong Juan. Ano po ang gagawin natin? Kagaya po sa panahon ni Jonas. Amen? Nasa puso na po ng Diyos, nasa plano na po ng Diyos na after 40 days, sa pangangaral ni Jonas, ay mawawasak na po ang Nineveh. Noong kung ayaw nga ni Jonas di ba? Lumakas pa siya papuntang Tarsis kasi ayaw niya. Kasi alam niya talagang matitigas ang ulo ng Nineveh So ayaw niya. Baka hindi siya pakinggan. Kaya tumakas siya. Pero no, ayaw ni Jonas sumakay ng barko. Nagpadala po ng hangin ng Diyos. Kaya ang Diyos ang nagpapadala ng hangin ng bagyo ang Diyos sa dagat. Tapos, sa madalit sabi, hinulog siya. Kasi siya po may sani kung bakit nagagalit ang dagat. Dahil galit na ang Diyos pag may tumatakas ng Kristiyano leaders. Walang takasan nagagalit ang Diyos pag may tumatakas. Na lingkod ng Diyos, pulpit ministers, mga Kristiyano pag tumatakas, nagagalit ang Diyos. At susundan ka talaga ng dilubyo ng buhay. Amen. Kaya walang tatakas, walang magbabackslide, wala po. Sa madalit sabi ko, si Jonas, pinapasakay siya ng barko. Gusto talaga niya sakyan, balyena. Di ba? Amen? Mabuti pa rin ang Diyos Dinagay pa talaga ni Jonas ang kanyang sarili sa nakakatakot na sitwasyon. Imbis na barko yung pasakyan niya papuntang Nineveh, tumangka siya papuntang Tarsis, ang nangyari, hindi siya makakatakas. Mabuti pa rin ang Panginoon ng balyena kasi ang laki nito 500, ang laki pa rin ng balyena, 500 persons ang pwedeng magkasya.
Si Jonas lang mag-isa doon sa loob ng tiyan ng balyena, pero salamat sa Lord, kinontrol ng Diyos yung tiyan ng balyena, hindi siya giniling. Di ba? Ganun talaga eh. Mabuti pa rin ang Panginoon kahit sumunod si Jonas kasi gusto ng Lord na i-fulfill niya yung calling niya. Amen? Dapat ang calling natin mga kapatid, i-fulfill natin. Huwag kayong tatakas ha. Dahil alam mo naman may calling ka, takas ka ng takas, i-dilubyo pa ng buhay ang darating sa'yo. Amen? So, nakakatawa ng kay Jonas, imbis barko yung kanyang sasakyan, gusto pa talaga balyena ang kanyang sasakyan. Tapos, eto ang maganda. Kung saan si Jonas pinapapunta ng Diyos, doon siya ipinaluwa ng Diyos sa dampalasigan ng Nineveh. Diba? Kaya iatid ka talaga ng Lord sa calling mo eh. Bagamat maraming dilog yung pagdadaanan kasi hindi ka sumusuway ka nga eh. Amen? Kaya, tuloy ang pangangaral. Muli ng Panginoon, nakakatawa talaga ito si Jonas. Tuloy ang pangangaral. At alam niyo po ba, nung nangaral siya, nakinig ang mga taga-Nineveh. Amen. Yung hari, yung kung kanyang mga tauhang maharlika, ay inatasan niya na magdamit ng sako, tumalikod sa kasalanan, magpakumbaba sa Diyos, manalangin, mag-ayuno, ng 3 days. Dapat ganyan ang ating presidente sa Pilipinas, no? Na kapag mayroong mga bagyo, may masakuna, dapat mananawagan ng ang hari ng Pilipinas, mananawagan na ng prayer and fasting. Dapat Kristyano talaga yung ating presidente. Kapag natin ito, manalangin, ipanalangin sila. Ipanalangin sa Diyos na huwag na maglagay ang Diyos ng taong hindi pa pagkatiwalaan, hindi marunong tumawag sa Diyos, kundi sa ibang Diyos tumatawag. Amen? Kasi sa panahon ni Jonas, nakinig ang mahal na hari. Yung kanyang mga mahalika ng mga tauhan, inutusan niyang sa mga tao na mag-ayuno, manalangin, tumalikod sa kasalanan, magpakumbaba. Anong sabi ng hari? Pati mga hayop, mga babies, 3 days yun. Absolute kasi walang iinom, walang kakain. Grabe yun, kaysa naman mawasak silang lahat. Pero alam niyo mga kapatid, ang sabi ng mga hari, malay mo, sa gagawin natin ito, magbago ang isip ng Diyos. Amen. Amen. Malay mo, tumalikod siya sa kanyang nagngingit-ngit, mabangis na galit. Hindi niya tayo wawasakin. At noong nakita ng Diyos sa Jonas chapter 3, 9 downwards, nung nakita ng Diyos ang ginawa ng mahal na hari at bayang Nineveh, mga kapatid ko, puri ng Panginoon, hindi itinuloy ng Diyos ang pagwasak sa Sodoma at Gomorrah. Kasi bakit? Nagkaisa sila sa pag-aayuno, pananalangin, at pagtalikod sa kasalanan. Yun lang po ang gagawin ng bansang Pilipinas, ng churches ng Pilipinas. Magpakumbaba, manalangin, mag-ayuno, tumalikod sa kasalanan, we can touch the heart of God. Hindi tutuloy ang bagyong Juan. Amen? At kung may nananalangin na mga lingkod ng Diyos, nananalangin ako, nakikisa ko, marami pong nananalangin na lingkod ng Diyos sa bansang Pilipinas, kasama po ako doon, kasama kayo. Ang mararanasan lang po natin bilang tugon ng Diyos, makapangyarihan ng Diyos sa buhay. Uulan lang po yan, hahangin lang po yan. Amen. Kung ito'y galing sa Diablo, natalian na natin siya sa atmosphere, sa ipapawid sa tubig, sa dagat, sa hangin. At maraming nagtatali dyan sa hangin. Kung ito'y galing sa Diyos, isa na remedy, mag-ayuno, mag-fast, di ba, manalangin,
tumalikod sa kasalanan. Yan na po yan, magbabago na po yung ano ng Panginoon. Amen. Hindi na po yan sa disaster ng bansa. Pati po sa ating mga buhay, kapatid. Sa ating pamilya, kapag may disaster, may mga kapamakan, mayroong nagkakasakit, mayroong kahirapan, mayroong po mga dilobyo, sa pamilya may kinakaharap po ng mga usapin sa buhay. Alam niyo, hindi naman po, pwede naman po mas-stop yun, magkapos po yan. Manalangin at mag-ayuno. Amen. Ang problema ng Jesus My Life Church, kaunti lang po dumadalo sa pag-aayuno pag Sabado. Hello? Kaunti lang po nananalangin pag Sabado. Pero ito po yung pinaka-remedy na lahat ng usapin ng ating buhay para magbago ang sitwasyon ng ating buhay. Amen? Kaunti lang. Ngayon na nag-chain ng fasting, tig-iisa lang. Walang po mga partner, pero ang dami natin. Hello? We miss yung pong pinaka-remedy na dapat po natin gawin para masolusyonan ang dilubyo ng ating pamilya, ng ating bansa. Amen. Ang marami sa ating tamad, mag-prayer and fasting, tamad. Hello? Nanood po ba natin? Are you hearing me? Amen. Nakikinig po ba ang lahat? Amen. Dapat, ang ugali natin, parte ng ating buhay, ang pananalangin at pag-aayuno. Ba't ka nag-aayuno? Ang pag-aayuno, pag nananalangin ka, napupush ng pag-aayuno yung prayer mo. Napapalakas ng pag-aayuno yung prayer mo. Amen. Ano? Kasi naghambol kayo at pangalawa, pinapatayin mo yung physical needs mo. Nag-cancel ka ng foods. Kasi ito gusto na kumain. Ayaw mag-pray. Pinapatay mo yung laman. Yung desire ng laman. Eh maraming Kristyano, puro ganun lang eh. Kaya nagsisitamaan, puro ganun. Ayaw mag-fasting. Tingnan yung katawan niyan. Kung mahilig mag-fasting yan, sexy yan eh. Tingnan mo. Pag tumataba na yun, sabihin mo, mag-ayuno ka na. Amen? Mag-aayuno tayo dahil sa Lord. Amen. Hindi po tayo nag-ayuno para sumeksi. Amen? Nanood pa natin, church? Amen. At ito po ang ating gagawin, mga kapatid. Lahat ng Jesus My Life, maghambol sa Lord. Manalangin. Kung gusto mo, sumama ka sa mga prayer and chain fasting. Amen? Monday up to Sunday, merong prayer and fasting. Sumama ka. Sumama ka. Subukan mo kaya. Para meron ka namang bagong karanasan sa Lord. Amen? Buhay po yun ng Kristyano eh. Alam nyo, kapag hindi ka nag-ayuno, hindi ka nanalangin, at hindi nawawala ka sa community ng mga believers, hindi ka Kristyano eh. Kasi ang mga Kristyano sa Book of Acts, nagsasama sila sa prayer fasting. Hello? Kaya alam nyo, i-available natin ang ating sarili sa Diyos. Amen. Yan po ang kailangan natin gawin. So, anong magagawa natin sa bagay uman? Hingin natin sa Diyos. Manalangin tayo, magpakumbaba. Amen. Mag-ayuno. Kaya ng sinabi ng manari, anong malay natin? Magbago ang plano ng Diyos
at hindi niya po tayo mawasakin. Kasi you see, itong uwan, mga kapatid, mas malakas ito sa bagyong dumabo sa Cebu. Biro mo, ang lakas pala ng tubig at ulan. Biro mo, yung kotse ng ng uncle kong colonel na namatay, may naiwan kasi siyang kotse rito eh. Colonel eh, maraming pera. May kotse siya dito sa Cavite, may kotse din siya. Hinanap, sino daw nakakita ng kotse ni ganito, colonel ganito. Sabi ko, sa'yo man itong mga kotse na ito, yung mga kotse pagdating na takot ka, wala nang kwenta ang mga kayamanan. Amen? You know what, church? Lagi ko nasabi ko na to, money is just a slice of life. If we are always focusing in just producing money, we miss the big part, the full slice of life. That is God. Kung puro pera lang tayo, pera. Maging sa personal nating buhay, mamimiss mo yung pinaka-full slice ng buhay. Na yan po ang Diyos. Amen? Hindi naman po masama magkaroon ng kotse, yung pabahay, kaya man. Pero sana, bunga ito ng pagsunod natin sa Diyos. Yung iba kasing kayamanan nakuha dahil sa kanilang sariling karunungan, sariling lakas, sariling pagsisikap. Amen. Pero na-miss nila ang Diyos. Pero meron namang pagpapala na kapag inuna ang Panginoon, nabuhay ka sa katwiran, yung sinasabi sa Matthew 6:33, lahat ng bagay, idaragdag ng Diyos. Ibig sabihin, pwede ka magkakotse, magkabahay, magkalupa, lahat ng pangarap mo. Kasi delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Psalms 37 verse 4, amen po ba? So Diyos ka raw magpakasaya, magpakaligaya. Hello? Kalabitin yung katabi mo, saan ka nang makaligaya? Saan? Sa asawa? Sa anak? Sa trabaho, sa negosyo, sa mga lakwatsa, sa Facebook, sa YouTube, sa media? Saan ka? Diyan ka ba mamingiti palagi? Diyan ka nakakaliit? Yan ang maaliw sa'yo, nag-entertain sa'yo? Mali yan, kapatid sa buwan. Sa Diyos ka dapat magpakasaya. Amen. At ang iyong mga pangarap, iyong makakamtan. May mga pangarap tayo, di ba? Magiging bless sa ating buhay para makakain tayo ng masarap. Gusto natin maranasan yung paalala na buhay, paano ng buhay. Simple lang po yan, iunahin natin ang Diyos. Amen. At lahat po ng pagpapala na nakarating sa inyo, pag ang Diyos ang nagbigay niyan, dahil sa pagsunod mo, nakuha mo yan, binigay ng Diyos. Lahat ng pagpapala na iingatan ng Diyos, walang mawawala. Pero, yung kotse mo, lupa, bahay, at lahat ng ninais mo sa buhay, ay napasa iyo. Lahat. Pero, bunga po yan ng iyong sariling karunungan, lakas. At hindi nagiging part ang Lord dyan. Kaya nakarating sa buhay mo yan. Lahat ng yan, bago mag-ending ng buhay mo, ay mawawala lahat yan. Dahil marami akong nakitang taong mayayaman. Pagdating ng ending ng buhay nila, nawala lahat kasi nagkasakit po sila ng matinding malubhang sakit. At lahat ng kayamanan nila na nakuha nila, hindi kasama ang Diyos, hindi naging part ng Diyos. Hindi na pagpala na walang lahat. Anong saysay? Anong kabuluhan? Amen? Nagpapadali, nakikipag-kompetensya, nakipag-contest. Life is not a contest. Ay, magputsi na siya, may bahay na siya, ay, ganito na narating nila. Di
Di ba? Abogado na siya, doktor na siya. Hindi ko yung basihan ng buhay. Kahit ikaw ang pinakamahirap sa balat ng lupa, kapag sumunod ka sa Diyos, kaya kang pagyamanin ng Diyos. Kahit wala kang pinag-aralan. Kahit ikaw pinakadukha, walang wala. Sabi ng prayer ni Ana, Yahweh, kaya niyo po kami paghirapin, kaya niyo po kami pagyamanin. So, nasa Diyos ang kontrol. Nakadepende po yan sa iyong mga desisyon sa Panginoon. Kaya niyo po kaming patayin, kaya niyo po kaming buhayin. Bakit di ka na lang magsipsip sa Diyos? Bakit di ka na lang sumandal sa Diyos? Amen? Marami pong, alam niyo po ba, marami pong tao, marami Kristyano, hanggang ngayon naghihirap. Naghihirap dahil pabaya sa Diyos. Pabaya. Hindi na ayos ang pagsunod, ang paglilingkod, ang devotional life, pagbabasa ng Biblia, panalangin, pag-aayon na hindi na ayos. Kaya patuloy naghihirap. Ang ibig sabihin ko ba, yung perfectong kalooban ng Diyos, hindi po nagaganap sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya hindi nakakagalak ng maayos ang Diyos, kasi hindi nga siya maayos. Tatapatan lang din naman po ng Diyos ang ating pong ating pagod. Yung nagpagod ka ng Diyos ng malaki, malaki din ang gantimpanan mo. Di ba 1 Corinthians chapter 3 verse 6 to 9? Especially verse 8. Na ang mga magagawa ko ay nakakatanggap. Depende po sa kanyang pagpapagal. Amen. Ayon sa kanyang pagpapagal. Kaya walang blessing ang maraming Kristiyano. Hindi kasi kumikilo sa Lord. Puro personal na buhay, personal na pamilya, personal. Wala na, hindi na po. Ipinapagamit ang buhay sa Diyos. Kaya tuloy mas dumadami ang problema, pinapagawa sa atin para magkaroon ng solusyon ng kaligtasan, ang maraming kaluluwa hindi po nagaganap. Lagi natin sinasabi na pag susunod ka sa Panginoon, susunod na rin ang mga pagpapala, yung mala, kagalingan. Amen po ba? Amen. Ang mga katagumpayan, susunod na rin. Gusto po ba natin maranasan yun? Amen. Subukan natin magpagamit sa Panginoon. Amen. Marami tayong sakripisyo. Part po yun. Kasi pag hindi ka nagsakripisyo, hindi naman po maganap yun. Marami kang bibitawan. Kasalanan. Marami kang bibitawan na kinahiligan mo. Alang-alang sa Panginoon. Maging pag-aaral sa ibang churches, marami na hindi tumuli sa pag-aaral na full-time na sila. Dalangin ko rin na dumating din po sa heart yan ng mga kabataan. Nag-iwan ng mga negosyo, trabaho, dahil nag-full-time sila. Dahil alam naman po nila ang saysay, ang meaning ng buhay, na pagdating din po pala ng panahon, itong aking pinagpaguran, pinag-aralan, hindi ko rin ito madadala sa langit, hindi maglingkod din ako sa Panginoon. Marami pang maligtas at sure pa ang aking kaligtasan. Amen. Huwag tayong padaya, church. Tayo nagpakatotoo sa Panginoon, maraming gagawin si Satanas para mawala po tayo sa focus sa Panginoon. Huwag po tayong padaya. Amen. Nanaw po ba natin? Palakpakan po natin